Hindi naman totoo na karamihan sa mga nag-aasawa ng mayaman ay hindi masaya. May mga mayayamang mag-asawa na masaya at matatag ang relasyon nila. At mayroon din namang hindi. Ang kaligayahan sa pagsasama ay higit na nakadepende sa ugali, respeto, komunikasyon, at pagmamahalan kaysa dami ng pera. Sa video na ito, himay-himayin natin kung bakit may ilang relasyon na nagkakaroon ng problema kahit mayaman ang isa o ang partner niya. Narito ang 10 posibleng dahilan. Una na dyan, kulang sa oras sa isa't isa. Dahil sa negosyo o trabaho, nagiging abala at nababawasan ang oras para sa pamilya. Ang pangalawa, pera ang naging pangunahing basihan ng relasyon. Kung yaman ang naging dahilan ng pag-aasawa at hindi tunay na pagmamahal, madaling lumabas ang mga problema. At ang pangatlo, hindi magkapareho ang mga pagpapahalaga sa buhay. Magkaiba ang pananaw tungkol sa pamilya, pera at mga layunin. Pang-apat, may kontrol o kapangyarihan ng isa dahil sa pera. Maaring gamitin ang kayamanan para kontrolin ang desisyon ng partner niya. Kaya kung napapansin natin, yung iba wala talagang boses o hindi makapagdesisyon. At ang panglima, kulang sa bukas at tapat na komunikasyon. Hindi naayos ang tampuhan at hindi naipapahayag ang tunay na nararamdaman. Kasi nga, nakasentro lang palagi yung partner niya sa kung paano pa sila yumaman. Pang-anim, mataas ang inaasahan ng pamilya o lipunan. Ang pressure mula sa pamilya, negosyo o status sa lipunan ay maaring makadagdag sa stress. Pang-anim, nawawala ang simpleng oras na magkasama, napapalitan ng luho ang kalidad ng oras at emosyonal na koneksyon. Ang problema kasi, hindi talaga sapat ang luho lamang para maging masaya ka sa isang relasyon. At ang pangpito, may tukso dahil sa impluensya at maraming oportunidad. Ang ilang tao ay naharap sa mas maraming tukso, ngunit ito ay nakadepende pa rin sa kanilang katapatan at prinsipyo. Itong pangpito, marami talaga ang nagkaproblema dito, lalo na sa part na sa mga asawang babae. Kaya bago talaga pumasok sa ganitong buhay, nakaredy ka sa mga posibleng mangyayari tulad nito. Kasi isa ito sa mga posibleng kaharapin mo kung yung asawa mo ay may kaya sa buhay. Pero hindi naman lahat, tulad ng sinasabi ko. Pangwalo, hindi natutunang lutasin ang problema bilang magpartner. Kahit may pera, hindi nito automatikong naayos ang hindi pagkakaunawaan. At ang pangsiyam, kulang sa respeto, tiwala at pagmamahal. Ito ang pinakamahalagang pundasyon ng isang masayang pagsasama. Kapag wala ang mga ito, hindi kayang punan ng kayamanan ang kakulangan. At ang pangsampu at ang panghuli, pinakaimportanteng aral, ang pera ay maaring magbigay ng kaginhawaan sa buhay. Pero hindi nito mabibili ang tunay na pagmamahal, katapatan, respeto, at kapayapaan sa isang relasyon. Ang tamang partner ay hindi lang may kakayahang magbigay ng magandang buhay kung hindi marunong ding magmahal, rumispeto, at maging tapat.